Good morning sa inyong lahat mga kabady. Kamusta po kayong lahat? Isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. At mga kababayan natin, mga OFW. Ayan, maraming salamat po sa suporta sa mga kabady natin dito sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Grabe. Iba't ibang panig ng mundo. So ayun mga kabady, papasok na tayo at yan, meron akong dadalhin. Ito kasama ko si Mrs. Ayan. Ma'am, pengen akong eco bag. Yan na siya. So, hello po mga taga-OFW. mga taga-OFW. Ano mga taga-OFW? Saan lugar yun? Hindi ko alam eh. Basta marami sila eh. Mga taga-OFW. Parang sinabi mong foreigner na sa ibang bansa. So ayan mga bali, taga-mali kasi din talaga naisip ko. Sabi ko bakit taga? So ayun mga buddy, meron na kami bibigay kay ate kasi mga buddy na may nagbebenta kasi dito ng gulay mga buddy. Meron akong suki dito na 2 bata mga buddy na nagbebenta sa akin ng mga dahon-dahon, mga gulay-gulay, dahon ng malunggay, dahon ng talbos, o kahit anong mga dahon pag Sabado mga buddy pag wala silang pasok. Dumaan na naman yung 2 suki kung magkapatid yung mga buddy, maliliit pa, yung isa elementary pa lang yun ma'am sila no. Oo. Elementary pa lang, so nagtitinda sila ng gulay every Sabado. So siguro yun yung nila, pambaon nila sa susunod na mga pagpasok. So nabibilib ako sa 2 batang yun, kaya ang ginagawa ko pag pupunta sila dito, pag nagtitinda sila, may mga gulay sila, pinapakyaw ko yung mga gulay nila tapos pinapamigay ko din. Nakakabilib ko yung 2 batang yun. So siguro pag may pagkakataon papakilala ko sila sa inyo mga buddy. So yun nga, may dala sila kaninang talbos ng kamuting kahoy. So ito mga buddy ay ibibigay ko kay ate ka business kasi parang nung nakaraan parang narinig ko na parang gusto nila to, kamuting talbos ng kamote. Si ate kasi mga buddy ay napakasarap magluto niyan. Sabi niya nung nakaraan parang gusto niya ng ganito, kamuting talbos ng kamote. So iano natin, bibigyan natin sa kanya. So ito mga buddy, ito yung talbos. Ito kasi mga buddy, sa probinsya marami din sa amin to, sa bandang Pangasinan. Pero hindi ganun siya kinakain sa Pangasinan mga buddy. Ang pagkakaalam ko, parting Mindanao ata yung talagang nagagata ng ganito, kahit sa Bicol. So parang na-encounter ko na rin yan. Masarap talaga yan. hindi pa ako nakakain ng ganito mga buddy. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakain. Sa Bicol, niluto. Sa Bicol, Kaya nung narinig ko, parang si Bay Papaya ata nagsabi nun, talagang masarap daw to. So sabi niya nga, walang sinabi ang dahon ng gabi. Yung dahon ng gabi mga buddy, nakakain ako nun. Pero ito kasi, although laking probinsya ako mga buddy. Laking probinsya ako, hindi kasi ganun kinakain doon sa probinsya. Pero may mga kumakain din sa probinsya, pero sa amin kasi hindi ko pa nasubukan kasi nga sa amin ang mga dinengdeng, ganun yung mga kinakain doon. Pero gusto kong masubukan itong mga buddy, kaya dadalhin ko kila ate kasi si ate gusto rin ni ate to. So sinat ko na rin sa kanila kung gusto nila, yun pwede daw. So dadalhin natin yung mga kamoting talbos ng kamote. So yun ko matitikman din yan mga buddy, kasi the best yan magluto si ate. Kaya sabi nila mas masarap daw to kaysa sa dahon ng gabi. Totoo. Talbos. At saka yung niya, yung dahon niya mga buddy, maniba. Hindi siya yung matigas pa. Yan Kaya eto mga buddy, alam niyo ba mga buddy na meron akong video sa Facebook na about naman dun sa kamoting kahoy, na nag-viral siya, na umabot po siya ng 2.5 million views. Pero binura ko po kasi ang dami pong nang bash. Ang dami pong hindi ko alam kung bash or basta marami po kasing negative comments. Kasi dun sa video ko na yon, yung kamoting kahoy naman, yung about sa pagtanim. Kasi kung maalala nyo mga buddy, nung panahon, tsaka kwento rin sa lola ko dati, kwento ng mga lolo-lola ko, yung pagtanim daw kasi ng kamoting kahoy mga buddy, di ba yung puno niya, yung puno, pag tinagpas mo daw yun mga buddy, dapat wag mo siyang ibabaliktad na itusok. Kasi pag nabaliktad mo daw na itusok, yung magiging bunga nun, yun yung nakakamatay o nakakahilo. So yun yung pinaliwanag ko sa video ko dati. Shout out kay Boss Wakiwak, kasi doon sa bundok niya yun, doon ako naggawa ng video dati. Kasi nga base din kay Sir Wakiwak, ganun din namatay yung lola niya dati dahil sa kamuting kahoy, kasi nga nakakain ng bunga ng kamuting kahoy yung baliktad yung pagkakatanim. So, shinare ko lang din.
sa YouTube channel ko, ay sa page ko pala yun, sa page sa Facebook. Shinare ko yung karanasan na yun, tsaka yung information na yun. Kasi, ang naalala ko din, base sabi ng lola ko dati na wag daw baliktad yung pagtusok kasi nga yun daw yung nakakahilo. Pero hindi ako sigurado mga buddy, pero yun, pinaliwanag ko sa YouTube channel ko, sa page ko na ganun, shinare ko lang yung ganong information. Pero yun nga, nag-viral yun mga buddy kasi ang daming nag-share, ang daming nag-comment na hindi daw totoo, mali daw. Pero marami din naman nagsabi na totoo yun para sa mga laking probinsya, sa mga hindi pa kasi na-experience, ganun. So, yun mga buddy, umabot siya ng 2.5, ma'am, no? 2.6. Pero binura po namin kasi syempre ayaw namin syempre marami po kasi yung negative comments kasi hindi daw totoo, nagpapakalat daw ako ng false information. So, binura ko na siya mga buddy kasi nga although nagbe-views yun, pero hindi naman yun kailangan kasi tanggapin natin yung opinion nila kasi nga baka makasakit tayo o hindi maganda yung maging resulta. Pero yun naman, information lang yun mga buddy. Pero marami namang nagsasabi na wala namang kinalaman sa pagtatanim yung napabaliktad yung pagtusok mo dun sa kamote. So, hindi naman nakakasama yung ko mga buddy, yung video na yun. Sa information lang, pinaliwanag ko naman, pero kanya-kanya naman kasi din tayo ng opinion. Kasi maraming naka-experience mga buddy na nag-comment din doon. Sayang kasi binura ko. Ayaw din namin ng ganun na maraming negative comments kasi pangit din sa community. At saka, syempre, sabi nga mas gusto namin yung kahit konti yung nakakakilala sa amin, at least gusto kami. Kaysa naman doon sa maraming makakakilala sa'yo pero hindi ka naman nila gusto, di pangit din yun mga buddy. So yun nga, nag-views nga siya pero negative comment naman yung natatanggap mo. Ayaw namin ng ganun mga buddy. Mas maganda na lang konti yung nakakilala sa'yo, konti yung nanonood pero gusto ka nila. Pero yun ay information lang naman mga buddy. Pwede nyo i-comment dyan sa baba mga buddy kung totoo yun. Yung pag nagtanim ka ng kamuting kahoy mga buddy, di ba may puno siya, pag tinagbas mo siya, pag pabaliktad daw yung pagtusok mo, tapos yun yung namunga, yun yung nakakahilo daw. Pero hindi po ako sigurado doon. Pero yun lang, sinabi ko lang dun sa video ko na yun. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Opo. So ito na mga buddy, marami din to no. So pero pag naluto to konti na lang kasi liliit pa to eh. Oh, pero masarap yan. Sa Bicol niluluto yan. Nakatikim ka na ito, ma'am? Oo. Nakatikim ako niyan sa Sino nagluto? kapatid ni nanay. Kapatid ni... Ano mas masarap yan o gabi? Mas malasa to. Mas malasa. Mas malasa kaysa sa gabi. Yan. Siyempre pag mga taga Bicol naman talaga may hilig sa gata. Shout out Tsaka sa mga maanghang. taga Bicol, malulupit magluto yan, lalo sa gata. Diyan Lalo talaga. na yung nila Bicol Express. Tsaka dyan talaga yung mga gata-gata. So, ayun. Masira yung dahon. I-close mo lang kasi magbumotor tayo, baka alikabukan ba. Hugasan lang ulit. So, ayan, bibigyan natin to kay Ate Ka Business. Alright. So, ayun mga buddy, samahan niyo po ako sa pagpasok at papasok na po ako. Ayan. At yan yung natin. Bigyan natin kay ate. Ayan, kasi nagkikrib si ate nito eh. Wala kasing makunan ng talbos ng kamote dito sa Maynila mga buddy. Bihira to. ka makakita. Kahit sa palengke no? Sa palengke hindi ka rin makakita niyan. Meron naman nagtitinda, kaso nga lang yung hindi na siya fresh. Tsaka yung matitigas na dahon na. Lanta na yung dahon niya. Eto fresh pa. Alright, so ayan mga buddy, samahan niyo ako at ako ipapasok na. Alright. Asa na sila Ping? Pasok na si Daddy ha? CR si Ping. Okay. Alright mga buddy, at nakagayak na tayo at ito na yung aking dadalhin kay Ate Ka Business. So, pasok na si Daddy. Hi, Daddy. Ingat po sa pagdadaan ng puan. Uy. Bye, Daddy. Pasalubong po, Daddy. Grabe, hindi ba ka nakakalis sa lubong na agad. Tapos lagi mong safe sa pagdadrive. Opo, safe lang lagi. Thank you. Si ate, pasalubong agad, di baliktad eh. Tapos pa sa lubong. Pasalubong. Sige na, mamay na. Ingat! Thank you. Wala ako makalimutan. Babi na tayo kay Lala. Lala, bye-bye. 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 Bye-bye.
Alright, so bali. At papasok na tayo sa business house. At parang hindi kaya walang tayong dala nating talbos. Mainit mga buddy. Baka pagdating doon sa business house, lanta na yung ano natin talbos ng kamote. Dito na ako sa shortcutan ko mga buddy. Dito ako dumadaan. Tawag dito ay gubat sa syudad. Kasi parang gubat dito mga buddy. Ay, tayo, ang dami pang puno. Wala pang mga street lights. So dito rin ako dumadaan paggabi mga buddy. Napakadilim lang dito paggabi. Kaya nagpadagdag ako ng ilaw sa motor kasi sobrang dilim dito. Hindi ko makita pag gabi na dumadaan ako dito. Mga buddy, ang dami pang puno. Tsaka walang masyadong dumadaan dito. Para siyang bypass road. Mga private vehicle lang yung dumadaan dito, mga motor, mga kotse, mga truck. Pero yung mga pampasaherong jeep walang dumadaan dito. Wala pa silang ruta dito. Parang konti pa kasi yung mga bahay. Sukal pa. Ito yung tatawag nila mga buddy na gubat sa syudad. Yan banda dyan sa pataas. Papakita ko sa inyo mga buddy. Ito, gubat sa syudad. Parang dito parang probinsya pa rin. Diba? Gubat pa. Kaya pag gabi dito sobrang dilim. Walang mga street lights. Pero dito marami ng bahay ulit. Banda. Alright. Ayan mga buddy. Pinakita tayo ulit mamaya pag malapit lang pala kuya. Medyo malayo-layo pa ito mga buddy. Focus lang muna tayo sa pagmamaneho. So, lanta na ata yung gulay natin nakakaya kay ate lanta na ate tablos. Ako muna. Baka mamaya kumanuntot Tikman mo muna, tikman mo. Baka mamaya Pili ka kuya buddy. Sana kuya buddy. Wala ate, hindi kasi yan te, talbos ng panindayan ng mga suki kong bata. Every Sabado kasi nagdadala siya ng mga gulay, mga talbos doon sa bahay. Yan yung dala niya. Sabi ko, di man ako marunong magluto. Kaya sinabi ko kay Junjun kung kumakain ka yan te. Siyempre kumakain din ako pero di ako marunong magluto. Parang laing din yan, di ba, no? Mas masarap daw sa laing. Pupunpunin yan, tapos gaganunin mo. Oo, ilalaga. Tapos pipigayin daw yan para matanggal yung bakla. Pinipiga pa? Pinipiga din yan sa asin. Hindi diretsong luto. Parang bubot na saging. Bakla. Lagay ko muna din te. Diyan si kuya te? Diyan si kuya? Bigyan niya kuya Pats. Wala na lanta na ata Okay pa? Tama ba yan? Hindi ito yung talbos? Ba't di ka nagdala ng gata? Oo nga no.